Alright, NCCC update tayo dito. Andito lang din naman tayo sa lugar. Nadaanan natin itong napakagandang shopping mall ng NCCC. So ito na yung hitsura niya. Hindi pa rin siya tapos. I mean, tapos na siguro siya pero hindi pa nga siya tapos. Kalaban ko sarili ko ngayon ano ba tawag dito? Tapos na ba siya? Siguro yung outer facade tapos na siya, pero yung sa loob nito siguro yung mga interior mga internal details parang hindi pa. So ang ganda nito na pagkabatapos kasi yung mga pahagdanan nila papuntang alfresco area. 'Di ba? Unique no yung pagkadisenyo. Yes, may hawig siya sa somewhere in Fairview Terraces yata, if I'm not mistaken. Hawig lang naman yung hagdanan. Kumbaga yung hagdanan papuntang alfresco area ay nasa gilid. Gaya niya no. So I'm referring sa hagdanan I'm talking about stairs. So, ito yung itsura ng NCCC. Sa loob nito, ganun pa rin naman siya, grocery store. Yun pa lang yung binuksan nila. Ito naman yung kanilang pinaka frontal area. Ganda rin, no? Hindi tipid sa space. So, panigurado ang ilalagay dito mga fountain, no? Fountain, ganyan. Fountain, di ba? So, di hamak na mas maganda yata to kumpara sa ibang mga shopping mall sa Davao. Sa entrada pa lang, no? Yung pangbungad, pang entrance. Ang ganda, Yung yun naman ang entry point naman ng mga magsa-shopping or go grocery coming from Maa area. So sa mga taga Matina naman, ito naman yung entrance area para sa mag-grocery and shopping. Ito yung itsurang ganda, no? Ang mga taga Davao, tayo dito, no? Super blessed tayo dito sa syudad natin kasi napakadami nating choices. Ang dami nating option, no? Hindi tayo mawawala ng pagpipilian kung saan tayo magsa-shopping, mag-grocery. Siyempre, na rin, no? Kumbaga kung saan yung mga portion na mas malapit tayo. For example, ikaw ay taga Ecoland, hindi pala. Dito na lang, MacArthur Highway. Maa and somewhere in Matina. So ito ang pinaka-accessible na shopping mall sa inyo. NCCC Mall Maa. Maganda siya. Ang ko lang dito, yung aking hindi yata magandang komento, pero sasabihin ko pa rin, yung kapag nanggaling ka doon sa may bangkiruhan, papunta ka dito yung direction, makikita mo kasi dyan somewhere, parang meron siyang cross, so para simbahan. So sa mga hindi taga Davao na first time makapunta ng Davao, walang idea about sa shopping mall na to, na galing silang bangkiruhan tapos pupunta sila ng Matina somewhere. So makikita nila agad yung yung naka-cross para simbahan diyan sa ibabaw. So baka isipin lang simbahan, no? At saka parang siya a little bit off kasi off siya para sa mga Davaoenyo, mga Pilipino, mga Davaoenyo, no? Na hindi naman Roman Catholic, diba? So dapat meron silang cross, simbahan ng Katoliko, dapat meron ding mosque, meron ding ibang mga simbahan, diba? Para pantay. So siya. Anyway, so yun na yun. Yun na yung ko masasabi kong parang hindi yata maganda. Kung akin lang naman to so maaaring hindi ganito ang pananaw ng iba. So yan lang yung observation ko, na medyo a little bit off yung nilagay nilang cross dun sa unahan. Ganda, no? Unique. So medyo excited na ako nito na makita sa kanilang alfresco area. Sana nga merong overlooking view para makapagmasid-masid sa mga paligid-ligid. So yung perspective ng tao nandito, so sigurado yung kita niya yung buong palibot, no? Paligid sa mga bangkiruhan area, Matina, Ecoland. Ito Ecoland. May nasasabi na medyo medyo risky. Risky. Maaari daw kasi hindi ito masyadong dumugin ng mga tao o ipapatronize kasi meron daw SNR. So I think mali yata yung nila. Sinasabi nilang hindi na to itatangkilik ng mga taga rito kasi yung SNR, hindi naman, iba naman kasi ang SNR ang target nila na customer, target nila na market ay mga
medyo ano, middle class, upper middle class. So hindi siya pang masa ang SNR. Sa membership pa lang na 700 pesos, marami nang aatras, di ba? So marami nang dito tuloy kasi nga 700 pesos. Ano bang benefits nun? Wala. So I mean, pag sa ano, benefits, like wala naman talagang benefits, pero kung iisipin mo in a wider perspective, in a broader perspective ba tawag dyan, so ano siya, makatipid ka talaga kasi kung mahilig ka rin mamili ng mga malalaking mga items, no? For example, mahilig ka sa mga imported, kung pupunta ka ng SM, pupunta ka ng NCCC, Gaisano Mall para mamili ng mga appliances, so observe ko, kunti lang yung pinagkaiba o kunti lang yung pinagkaiba ng mga items, no? Mga imported items sa mga shopping malls kumpara sa nasa SNR. Pero ang maganda pa sa SNR kasi magsisale sila ng kalahati, buy one take one, gano'n, no? 50% off, tsaka meron silang ino-offer din na basta mga ano, may mga freeze. So yun yung ano, yun yung advantage kapag membership holders ka, membership card holders, ibig sabihin yung privilege, ganun. So yun yung mabibenepisyo mo doon, privilege na makabili ng mga items na naka buy one take one. Tapos imported talaga siya, tunay, at saka hindi yan sila namimili or nangunguha ng item na i-display nila na fake. I mean, I'm not saying na fake tong ibang mga shopping malls, pero may mga ano, may mga low quality. Anyway, so balik tayo sa NCCC Mall of Maa, yan o. So sabi nila, yun na nga daw, dahil sa SNR, maaaring hindi na ito pupuntahan ng mga tao at malulugi. So sabi ko, hindi naman siguro ganun kasi nga mayroon tong sinihan, shopping mall, community mall ang tawag, di ba, sa ganitong mall. Pa-shout out kay Sir yun, nag-comment doon tungkol sa Santa Lucia Mall sa airport. Anyway, so ito yun, no? NCCC Mall. So pupuntahan pa rin ito ng mga tao kasi meron siyang Jollibee, McDonald's, meron siyang Starbucks, no? So diba ganda? Ano sa tingin nyo? Dudumugin ba siya ng mga tao? I think yes. Tsaka ang daming tao dito sa ano ha? Barangay Lango, Barangay Magtuod, Barangay Maa, Barangay Matina, mga taga MacArthur Highway, Shrine Hills, Matina. Yung mga yun, hindi naman yun masyadong a-access doon sa papuntang ano, Ecoland SM, no? Kasi may kalayuan din yun. Tsaka yung ano, yung kailang ruta, kung wala sila ma-service, no? Siyempre magji-jeep lang yung mga yon. So it takes time, tsaka palang double ride yata. Tama, wala namang ano double ride, or pwede sila mag-bus. Kaso lang yung mga bus, di naman sasakay. For example, taga rito ka, MacArthur Highway, punta ka ng SM Ecoland. So ang way lang doon para makapag biyahe ka ng isang sakayan lang, bus lang talaga. So hindi lahat ng bus ay ano ha, tumitigil, nami-make up ng pasahero within the city. Maliban sa mga bukot-bukot. Yung bukot-bukot means yung mga ano ba, mga pipitsoging mga buses, mga maliliit. So yun yung ano, yun yung aking explanation kung bakit hindi totoo yung sinasabi nilang ano, hindi to dudumugin. So hindi to magiging flop, no. Ito ay magiging patok to sa mga taga rito. Estudyante, dami estudyante diyan sa may ano, Ateneo, Mapua. Yun pa lang, panalo na ang NCCC. Very good NCCC, no. Napaka ano, good ng decision niyo ipagpatuloy talaga tong shopping mall. So that would be all ang ano natin update. Pinakita ko lang, no, ang itsura ng NCCC Mall of Davao na malapit na itong buksan, hindi natin alam. O nga pala, recap, dati ina-update namin to dito dati, like mga 2023, 2024. So lagi natin sinasabi doon na by last quarter of 2023, pero na ano siya, na postpone siya into April 2024. So anong pitsa na, no? Grabe yung postponed. April 2024 dapat mabuksan, pinakalit na yon. Yan nangyari, December na, magtatapos na yung December 2025. Ay kasi nga itong may-ari ng ano, NCCC ay mayroon silang pinagdaan ng ano, matinding financial crisis. So pagdasal natin sila siyempre. Hindi ba pagdasal, i-wish lang natin na sana ay makabangon nga sila, no? At hindi tuluyang malugi. Kasi ano natin to, it's a Davao New Pride. It's a Davao City homegrown conglomerate.